Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa signs, mga palatandaan sa buhay. Alam natin na napakahalaga sa buhay natin ng mga pananda o mga palatandaan, signs. Kapag nagbibiyahe tayo at hindi natin kabisado ang daan at wala pang ways, naghahanap tayo ng mga palatandaan kung saan ba liliko, saan ba titigil, saan ba magpapatuloy. Pero hindi lang sa kalsada kailangan ng mga tanda. Mas kailangan natin ang mga ito sa buhay natin, lalo na dahil dumarating ang mga sandali ng pagkalito, pagkatakot, pangamba. Mga panahon na parang nawawalan tayo ng direksyon. Ganito kasi ang sitwasyon ng two main characters sa ating unang pagbasa at ebanghelyo na kung attentive ho kayo, napansin na ninyong umulit. Umulit yung ating first reading tungkol kay Haring Ahaz na narinig natin kahapon. Umulit din ang ating ebanghelyo tungkol kay San Jose na narinig natin kamakalawa. Pareho sila nanalagay sa sitwasyon ng matinding kalituhan. Kaya magsimula muna tayo kay Haring Ahaz. Itong hari na to, hindi lang siya ordinaryong mamamayan. Pinuno siya ng bayan. Ang hirap kapag ang pinakapinuno ng bayan hindi mahusay magdesisyon. Delikado yun. May pinagdadaanan sila na pambansang krisis. Kaya maraming bagay nakasalalay sa disposisyon niya, pati kalutasan ng krisis na ito. At siya mismo nanganganib ang trono niya. Nanganganib ang kinabukasan ng bansa. Kaya isinugo ng Diyos sa kanya ang propeta. At yon ay si Prophet Isaiah. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta, humiling ka ng isang tanda, isang palatandaan, kahit gaano kalalim o kataas. Take note, hindi ho ang hari ang humingi ng tanda. Ang Diyos mismo, siya ang nagbigay, nag-alok ng tanda. At ano ang sagot ng hari? Ang sabi niya, ayoko nga. Hindi ako hihingi ng tanda. Hindi ko susubukin ang Diyos. Parang magalang, di ba? Kasi parang narinig na natin yan. Sinabi ni Jesus kay Satanas, thou shalt not put the Lord your God to the test. Pero ang totoo ay ganito, palusot lang yon ng hari. Bunga ng takot niya at kawalan ng pag-asa sa loob-loob niya. Natuturete siya. Pero nakagawa na siya ng isang padalos-dalos na desisyon. At ano yon? Susuko na siya. Susuko na siya sa Assyrian Empire. Magpapasakop na lang siya para mag-survive ang kingdom niya. Anong sinuko niya? Ang tiwala sa Diyos.
Alam niyo ho talaga naman, kapag ang tao ay sumuko na sa loob niya, kahit bigyan pa siya ng tanda ng Diyos, ayaw na niyang tumingin. Hindi makakikita ang nagbubulag-bulagan. Parang napapanahon ang paksang 'to sa atin, 'di ba? 'Di ba't maraming Pilipino ngayon ang parang feeling nila pagod na sila, dismayado na, at mayroong nagsasabing, "Wala na, ganito na lang talaga tayo, wala na tayong pag-asa." Nakakalungkot makarinig ng ganyan. O yung magsasabing, "Abroad na lang tayo, iwan na natin ang bayan na 'to." May mga nagsasabing, "Wala nang mangyayari, ganito na lang talaga tayo." At siyempre naiintindihan naman natin kung saan nanggagaling ang ganitong disposisyon. Pero malinaw yung aral ng propeta kapag hinayaan nating lamunin tayo ng kawalan ng pag-asa, kahit ang liwanag na inaalok ng Diyos, hindi natin makikita. Ngayon, balikan naman natin ang kwento ni Joseph na nasabi ko nga, umulit. Ang problema ni Joseph ay hindi pambansang problema, personal. At may kinalaman sa relasyon niya sa babaeng pinakasalan niya. Na-explain ko na ho sa inyo yon na merong hindi accurate doon sa translation. Kasal na ho sila. Hindi pa sila nagsisiping. Yon, may distinction sa dalawa. Kahit natuklasan niya na buntis na pala itong pinakasalan niya bago pa sila magsiping, kahit may karapatan siya na sumama ang loob, magalit, inuna niya yung ayaw niyang mapahiya ang asawa niya. Kaya nagpasya daw siya na pawalan ng bisa ang kasal nila ng palihim para hindi ma-accuse si Mama Mary ng adultery, para hindi siya mapahamak. Kasi kung kalas na yung kontrata, wala na. Hindi na siya ma-accuse. Take note, nakapagdesisyon na rin si Joseph dito sa kwento. Pero may malaking kaibahan siya doon sa haring binanggit natin. Hindi niya agad isinagawa yung binabalak niya. Tinulugan muna niya ito at itinawag ko ng pansin ito nung kamakalawa. Isang napakasimpleng detalye, pero napaka-importante. Huminto lang muna siya, nanahimik siya, nagnilay. Hindi niya isinara kagad ang pinto. Hindi niya isinara ang puso niya. At doon sa gitna ng pagtulog, isang anghel daw ang dumating. At ang anghel, siya mismo ang nagsilbing tanda, nagagabay sa kanya. Ipinaunawa sa kanya ng Diyos ang plano niya. At parang ganitong dating, tulungan mo naman ako, Joseph, para may sakatuparan, para may sakatuparan ko ang plano ko para sa sangkatauhan, sa kaligtasan ng sandaigdigan. Wow! Minsan, parang nakapanliliit kapag ang Diyos na makapangyarihan, ang mensahe niya, tulungan mo naman ako. Malulusaw ang puso mo. Paano ka ba hihindi sa ganyang paanyaya?
Kaya hindi siya nagsara ng pinto o nagpadala sa hinanakit. Parang nag-iwan ba siya ng kaunting siwang sa katahimikan. At yon ang naging daan para makapasok ang Diyos. Napakagandang aral nito para sa ating lahat. Kasi minsan ang intelihenteng desisyon, lalo na kapag nalilito na tayo, ay huwag munang magdesisyon. Maghintay, manahimik, magbigay ng puwang para magsalita ang Diyos. Ngayong parang tayo rin bilang bayan ay nasa isang krisis, magandang itanong, nagbibigay ba ng tanda ang Diyos ngayon? Kamakailan lamang, noong November 30, marami sa atin ang nakasaksi ng isang palatandaan. Pagkatapos nung trillion-peso march doon sa EDSA, lumitaw ba naman ang isang rainbow? At hindi lang siya isa, double rainbow. Parang lahat ng nandun nakatingala at pinagmamasdan ang bahaghari. Kasagsagan yon ng pagtitipon, demanding for transparency and accountability for a stronger democracy. Sabi ho nila, lumilitaw lang ang bahaghari kapag nagtatagpo ang madilim na ulap at liwanag. At mula sa isang banda, dilim lang yung nakikita mo. Pero tumatagos ang liwanag at nagiging bahaghari. Maraming kulay. At parang ganoon din ang ibig ipaunawa ng Diyos. Sa likod ng maitim na ulap, may nakaabang na maningning at hindi matinag na liwanag. At tandaan ninyo, first Sunday of Advent yon. Nagsilbing isang tanda na hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang tipan, sa kanyang bayan. Dahil 40 years ago, may nangyari ding himala sa lugar na yon. 1986. Parang covenant eh. At ang tipan ay hindi magaganap kung ito'y sa panig lang ng Diyos. Kaya nga tipanan ng tawag dito, covenant eh. Kasunduan siya. Oo, tapat ang Diyos. Pero tayo din, tinatawag tayo ng Diyos na tumugon ng may katapatan. Hindi pwedeng one side lang. Ang Panginoon, hindi naman siya nakakalimot. Hindi niya iniiwan ang kanyang bayan. Pero sa huli, ang lahat ng ito'y tumuturo sa pinakadakilang tanda na kaloob ng Diyos na pinaghahandaan natin ngayon, ang batang isisilang. Pagmasdan ko yung pagbabago nitong ating dekorasyon. Galing sila sa ibaba, umakyat sila, ngayon pababa na ulit sila. Ang batang tatanggapin ni Joseph bilang kanya sa pamamagitan ng pangalang ibibigay sa kanya. Naalala ninyo, si Zacarias tinanong siya, anong pangalan ang ibibigay mo? Kasi alam nila napipi siya. Pag hindi binigyan ng ama ng pangalan ng anak niya, ang mensahe niya ay, hindi akin yan. Kaya,
Napakaimportante nung sandali na bigkasin ng Ama ang pangalan ng anak niya. At ang pangalan ng bata ay Jesus, ang Emmanuel, Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan. Kaya ang Panginoong Hesukristo, ang sagot ng Diyos sa ating mga tanong at mga agam-agam, sa takot at pangamba natin. Kaya tinatawag siyang Emmanuel, kasama niyo ang Diyos. Kasama natin siya, hindi lang doon sa malayong langit, hindi mula sa malayo, kundi sa gitna ng ating takot, hirap, kalituhan, at mga sugat bilang isang bayan at bilang mga tao. Kasama natin siya. Ang ating pag-asa ay malapit ng isilang. Ang pag-asa ay nasa bata na nagsilbi bilang pinakadakilang tanda para sa buong sangkatauhan. Walang iba kundi si Jesus, ang Emmanuel, ang Diyos na nagliligtas, ang Diyos na laging kasama ng kanyang bayan.